Kumusta mga kasaliksik? Maraming nakapangingilabot na kwento ang naitatala mula sa hinukay na tipak ng mantikilya sa ilalim ng lupa sa Ireland hanggang sa mga bihirang artifact na nagbukas ng pinto sa kasaysayan ng Europa. Kaya pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na natuklasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ambergris. Ang ambergris ay isa sa mga pinakapambihirang yaman ng kalikasan na natatagpuan sa karagatan. Kilala ito bilang whale vomit, ngunit sa kabila ng pangalan, isa itong mataas na pinahahalagahang sangkap sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Nabubuo ang ambergris sa tiyan ng mga sperm whale. Nagsisimula bilang isang mabaho at maitim na bukol na kalaunan ay tumitigas at nagiging waxy. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging tila isang gintong tipak na may matamis at muski na aroma. Sa ganitong anyo, ito'y nagiging pangunahing sangkap sa paggawa ng mga pabango na kilala sa kanilang tagal ng bango sa balat. Bukod sa napakahalagang papel nito sa industriya ng pabango, ang ambergris ay isa ring natatanging simbolo ng likas na kakayahan ng kalikasan na lumikha ng mga pambihirang bagay mula sa mga di inaasahang pinagmulan. Ang halaga nito ay hindi biro. Maaring umabot ang presyo nito mula libu-libong dolyar hanggang milyon, depende sa kalidad at edad nito. Ang natatanging proseso ng pagkakabuo nito ay nananatili pa ring misteryo para sa mga siyentipiko. Dahil dito, patuloy itong sinusuri upang maunawaan ang mas malalim na ugnayan nito sa kalikasan at sa mga sperm whale na gumagawa nito. Ang ambergris ay hindi lamang isang likas na kayamanan, kundi isa ring halimbawa kung paanong ang kalikasan ay nagbibigay ng mga pambihirang kayamanan na mahirap pantayan. Sa pamamagitan ng matagal na proseso ng pagbubuo nito, nagiging patunay ito ng misteryo at kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat. Ang ambergris ay nagpapakita kung paano maaaring magtagpo ang likas na yaman at ang husay ng tao sa sining na nagre-resulta sa mga produktong hindi lamang mahalaga, kundi nagpapakilala rin ng kwento ng likas na mundo. Number 9. Matsutake. Ang matsutake ay isang uri ng kabute na kilala sa kakaibang aroma nito na tila kombinasyon ng cinnamon at pine. Dahil sa kakaibang lasa at limitadong supply nito, itinuturing itong isa sa mga pinakamahal na kabute sa mundo, kung saan ang presyo ay maaaring umabot ng libu-libong dolyar bawat libra. Sa kabila ng mataas na halaga, ang populasyon ng matsutake ay lubhang naapektuhan ng pinewood nematodes, dahilan upang bumaba ang kanilang bilang ng halos 95%. Dahil dito, naging mas bihira at mas mahalaga ang kabute hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa industriya ng pagkain. Sa Japan, ang matsutake ay simbolo ng kultura at tradisyon, karaniwang iniuugnay sa panahon ng taglagas. Itinuturing itong espesyal na sangkap sa mga tradisyonal na lutuing Hapones, kung saan ang natatanging aroma nito ang nagbibigay ng kakaibang karakter sa mga putahe. Ngunit higit pa sa culinary value, mahalaga rin ang matsutake sa kalikasan. Ang kanilang ugnayan sa mga pine tree, tinatawag na mycorrhizae, ay nagpapalakas sa kalusugan ng kagubatan, kung saan ang kabute at puno ay nagtutulungan upang mas mahusay na magpalitan ng sustansya. Sa kabila ng kasikatan nito sa pagkain at kultura, ang matsutake ay nahaharap sa panganib ng tuluyang pagkawala. Ang mga pagbabago sa kapaligiran at patuloy na pagkalat ng pinewood nematodes ay nagpapakita ng kahalagahan ng konserbasyon upang mapanatili ang kanilang presensya sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa proteksyon ng kagubatan at pagpapanumbalik ng kanilang tirahan, hindi lamang natin masisigurado ang patuloy na pag-iral ng matsutake, kundi maitataguyod din ang balanse at kalusugan ng mga kagubatan kung saan sila tumutubo.
Number 8. Blue lobsters. Ang blue lobsters ay isang natural na mutasyon na nagre-resulta sa kanilang pambihirang asul na kulay. Kadalasang kayumanggi, berde o navy ang kulay ng mga lobster. Ngunit dahil sa isang bihirang genetic anomaly, nagkakaroon ng sobra-sobrang crustaceanine protein na kapag nakipag-ugnayan sa astaxanthin pigment ay lumilikha ng nakamamanghang asul na anyo. Ang mga ito ay tinatayang lumalabas lamang isa sa bawat 2 million na lobster, kaya't itinuturing silang pambihira at tunay na kahanga-hanga. Dahil sa kanilang bihirang hitsura, madalas silang napapansin at nadadala sa mga aquarium upang pag-aralan at hangaan. Ngunit ang asul na kulay nila ay maaaring gawing mas kapansin-pansin sa mga predator. Sa kabila nito, nananatili silang matatag at nakakapag-survive gamit ang kanilang malalakas na kuko at matalas na pandama. Ang blue lobsters ay patunay ng kamangha-manghang kapangyarihan ng kalikasan na lumikha ng natatangi at di karaniwang mga anyo. Hindi lamang sila isang pambihirang tanawin, kundi nagiging inspirasyon din para sa mga siyentipiko na alamin ang higit pang detalye ukol sa genetics at biodiversity. Ang blue lobsters ay nagsisilbing paalala ng mga misteryo at mga di inaasahang kaganapan sa kalikasan. Nagpapakita kung paano maaaring magbunga ng mga kahanga-hangang nilalang ang simple at natural na proseso ng ebolusyon. Number 7. Kinam. Ang kinam ay itinuturing na isa sa mga pinakamahal at pambihirang materyales sa buong mundo, kung saan maaaring umabot ang halaga nito ng hanggang $10,000 kada gramo. Ang dark resin na ito, na kilala rin bilang agarwood, ay nililikha kapag ang isang uri ng mold ay umaapekto sa punong Aquilaria. Sa prosesong ito, ang puno ay nagpo-produce ng resin na nagbibigay ng natatanging mabangong aroma. Sa kasaysayan, ang kinam ay napakahalaga at tinutumbasan ng ginto, lalo na noong Song Dynasty sa China. Hanggang ngayon, ang kinam ay isa pa ring mahalagang bahagi ng mga tradisyonal na seremonyang hapon at luxury perfumes. Ang napakabihirang supply nito, kasama ng mataas na demand, ang dahilan kung bakit ito nananatiling mataas ang halaga. Bukod sa halimuyak nito, ang kinam ay may malalim na kaugnayan sa mga kultura kung saan ito ginagamit. Ang pagpreserba ng puno ng Aquilaria na pinagkukunan ng resin na ito ay mahalaga hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga pamana ng kultura. Sa paglipas ng panahon, ang kinam ay naging simbolo ng intersection ng kalikasan at tradisyon. Ang mga eksperto ay patuloy na nag-aaral ng mga bagong paraan upang mapreserba ang mga puno at matugunan ang demand nang hindi sinisira ang kalikasan. Sa ganitong paraan, ang kinam ay nananatiling inspirasyon at mahalagang yaman na nagpapakita ng koneksyon ng tao sa likas na mundo at ang kakayahan nating protektahan ito para sa mga susunod na henerasyon. Number 6. Kayamanang Romano. Ang Hoxne Hoard ay isa sa mga pinakanakakahangang Romanong kayamanan na natuklasan sa Britanya noong 1992. Ang natuklasang koleksyon ay binubuo ng halos 15,000 Romanong barya, pati na rin ang halos 200 piraso ng ginto at pilak na alahas. Ang koleksyon ay itinuring na mula pa noong ika-4 hanggang ika-5 siglo AD, kung saan ito ay inilagay sa lupa ng mayayamang Romano upang protektahan ang kanilang yaman mula sa mga naglulusob na Saxon, Angles at Picts. Ang kondisyon ng kayamanan ay nagbigay ng mahalagang pananaw tungkol sa buhay at ekonomiya noong panahong iyon. Ang pagkatuklas nito ay hindi lamang mahalaga dahil sa yaman na taglay nito, kundi dahil sa mga aral at kasaysayang kaakibat nito. Sa pamamagitan ng mga artifact
natutunan ng mga mananaliksik ang tungkol sa mga sistemang pang-ekonomiya at panlipunan ng Romanong Britanya sa mga huling taon ng Imperyo Romano. Ang Hawksney Hoard ay nagsilbing bintana sa panahon ng transisyon mula sa Romano patungo sa maagang medieval na Britanya. Sa kabuuan, ang natuklasang ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ay hindi tuluyang nawawala. Madalas, ito'y nakatago lamang sa ilalim ng lupa, naghihintay na matuklasan. Ang Hawksney Hoard ay nagbigay daan upang mas malalim na maunawaan ang mga kaguluhan at pagbabago sa lipunan. Noong panahong iyon, isang patunay na ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa halaga ng ginto at pilak, kundi sa mga kwento at aral na natutuklasan mula dito. Number 5. Mahiwagang bulaklak. Ang Middle Mist Thread ay itinuturing na isa sa mga pinakabihirang nilinang na bulaklak sa buong mundo. Ang bulaklak na ito, na karaniwang na pagkakamalang rosas, ay isang uri ng Camellia japonica na unang dinala sa Britanya noong 1804 ni John Middlemist mula sa China. Noong 1832, misteryosong naglaho ito mula sa kanyang pinanggalingan sa China at maging sa maraming bahagi ng England, at ngayon ay 2 specimen na lamang ang kilala, isa sa Chiswick House and Gardens sa London at isa pa sa Treaty House sa Waitangi, New Zealand. Ang kasaysayan ng Middle Mist Thread ay puno ng misteryo. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan kung paano ito halos nawala, nananatili itong simbolo ng likas na kagandahan at kasaysayan ng botanikal. Ang matingkad na pulang mga talulot nito ay nagbibigay buhay sa kanyang pambihirang kwento. Ngunit higit pa sa kagandahan nito, nagiging paalala ang bulaklak na ito kung gaano kadelikado at kalaban ang panahon sa mga bihirang uri ng halaman. Ang pagkawala nito sa kalikasan ay isang hamon na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang konserbasyon. Ngayon, ang Middle Mist Thread ay isang buhay na relikya, isang natitirang testamento ng koneksyon sa pagitan ng kalikasan at tao. Sa kabila ng limitadong bilang nito, nananatili itong simbolo ng misteryo at kagandahan ng halaman, na nagtutulak sa mga botanista at konserbasyonista na higit pang protektahan ang mga pambihirang nilalang na ito para sa hinaharap na mga henerasyon. Number 4. Gintong tipak. Noong 1980, natuklasan sa rehiyon ng Victoria sa Australia ang isang napakalaking gintong tipak na may bigat na 675 troy ounces o humigit kumulang 61 pounds. Ang natuklasang ito, na tinawag na Hand of Fate dahil sa hugis nitong parang kamay, ay natagpuan ng amateur prospector na si Kevin Hillier sa lalim lamang na 12 pulgada mula sa lupa. Ang ginto ay naging tanyag at kalaunan ay ipinakita sa Golden Nugget Casino sa Las Vegas, kung saan ito ay naging simbolo ng kasaysayan, ng paghahanap ng yaman at ng kasikatan ng Gold Rush era. Ang Hand of Fate ay hindi lamang patunay ng halaga ng ginto, kundi pati na rin ng pangarap at dedikasyon ng mga naghahanap ng kayamanan. Ang mga tulad nitong natuklasan ay nagdadala ng mga kwento ng pag-asa, hirap, at tagumpay sa gitna ng hamon ng pagsisiyasat ng lupa. Ito rin ay nagsisilbing koneksyon sa mga nakalipas na panahon, kung saan ang tao ay umaasa sa likas na yaman upang makamit ang kanilang mga pangarap. Hanggang sa kasalukuyan, ang Hand of Fate ay nananatiling isa sa pinakamalaking at pinakamahalagang gintong natagpuan. Nagbibigay inspirasyon sa mga baguhan at veteranong treasure hunter. Ito ay simbolo ng kaguluhan at pananabik sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan, at paalala sa lahat na may mga misteryo at yaman na naghihintay lamang na matuklasan sa ilalim ng ating mga paa. Number 3. Easter Egg. Noong 2012,
isang negosyanteng bumibili ng scrap metal sa Midwest, ang hindi inaasahang nakabili ng isang ginintuang itlog sa halagang $13,322. Sa kanyang pagkagulat, ito pala ay isang orihinal na Fabergé Imperial Easter Egg na nilikha ni Peter Carl Fabergé noong 1887. Ang itlog ay kinumisyon ni Tsar Alexander III ng Russia at may kakaibang disenyo. Mga paa ng leon, ginintuang garlands, cabochon sapphires, at isang Vacheron Constantine na relo sa loob. Sa kabila ng tila simpleng hitsura, ito'y mayroong napakataas na halaga sa kasaysayan at sining. Ang itlog na ito ay naglalaman ng kwento ng karangyaan at kasaysayan ng imperyo ng Russia. Ang tradisyon ng paggawa ng mga Imperial Easter Egg ay nagsimula bilang isang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay at pagpapakita ng pagmamahal ng mga Tsar sa kanilang pamilya. Ngunit higit pa sa simbolismo nito, bawat itlog ay nagpapakita ng natatanging sining at husay sa craftsmanship. Ang pagkatukla sa itlog na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa mga bagay na itinuturing nating kalat or scrap, maaring may mga kayamanang nagkukubli na naghihintay lamang ng tamang tao na makakita sa kanilang tunay na halaga. Mula sa isang simpleng pagbili ng scrap metal hanggang sa pagkakakilala sa isang mahalagang artifact, ang Fabergé Imperial Easter Egg ay nananatiling patunay ng kasaysayan ng Russia at ang di mabilang na talento ng mga artisan noong panahong iyon. Ang muling paglabas nito sa modernong panahon ay nagbibigay ng bagong pagkakataon upang maunawaan ang yaman at kagandahan ng nakaraang kultura. Ito'y hindi lamang simbolo ng karangyaan, kundi paalala rin na may mga kayamanang naiwan ng kasaysayan na naghihintay pa rin maibunyag. Number 2. Ang makasaysayang singsing. Sa isang attic sa Wales, natuklasan ang isang simpleng singsing na may nakaukit na pangalan ni Charlotte Bronte at ang petsang March 31st, 1855, ang araw ng kanyang pagpanaw. Ang singsing, na orihinal na ginawa bilang Victorian mourning jewelry, ay may halagang $25 bilang alahas. Ngunit ang kahalagahan nito ay hindi nakasalalay sa halaga ng material, kundi sa kasaysayan nitong dala. Nang matukoy na tunay itong pagmamay-ari ni Bronte, ang halaga nito ay umabot sa $26,000, isang katibayan ng di mawaring impluwensya ng dakilang manunulat. Ang Charlotte Bronte ring ay isang piraso ng kasaysayan na nagdadala ng personal na koneksyon sa isa sa mga pinakabantog na manunulat ng ika-19 na siglo. Ang singsing na ito ay hindi lamang isang piraso ng alahas. Ito ay isang simbolo ng kanyang pagkatao, ng kanyang mga pag-ibig, at ng kanyang mga ala-ala. Sa pamamagitan ng mga maliliit na artifact na tulad nito, nakikita natin ang mas personal na bahagi ng mga buhay ng ating mga paboritong manunulat. Mga bahagi na bihirang mapansin, ngunit nagbibigay ng lalim at konteksto sa kanilang mga obra. Ang pagkatukla sa singsing na ito ay nagbibigay ng pambihirang pananaw sa buhay ni Charlotte Bronte, nakilala sa mga obra tulad ng Jane Eyre. Ito'y hindi lamang tungkol sa halaga ng alahas, kundi tungkol sa koneksyon ng kasalukuyan sa nakaraan. Sa pamamagitan ng simpleng singsing na ito, nakakabuo tayo ng mas malalim na pag-unawa at paghanga sa babaeng nasa likod ng mga kwentong patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Number 1. Ancient Butter. Sa County Meath, Ireland, isang kahanga-hangang diskubre ang natagpuan ng mga arkeologo. Isang 22-pound na tipak ng mantikilya na hindi nasira sa loob ng halos 2,000 years. Ang lumang mantikilyang ito ay nakatago sa ilalim ng isang bog, isang lugar na natural na may mataas na acidity, mababang oxygen, at malamig na temperatura. Dahil sa mga natatanging katangiang ito, ang bog ay nagsilbing likas na refrigerator. Pinapangalagaan ng mantikilya
laban sa pagkasira sa loob ng napakahabang panahon. Bukod sa pagiging nakakabilib na halimbawa ng sinaunang food preservation, ang mantikilyang ito ay nagbigay liwanag sa pamumuhay ng mga sinaunang tao. Karaniwan, ang mga ganitong diskubre ay nakabalot sa balat ng hayop at iniimbak sa mga kahoy na lalagyan. Pinapakita nito na ang mga tao noong unang panahon ay may talino at abilidad sa pagpreserba ng pagkain na mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mantikilyang ito ay nagiging patunay ng kanilang pagkamalikhain sa harap ng mga hamon ng kalikasan at panahon. Sa kasalukuyan, ang mga ganitong diskubre ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga arkeologo, kundi pati na rin sa mga nagtutulak ng sustainable food storage methods. Pinapakita ng ancient butter na hindi kailangang umasa sa modernong refrigeration para mapanatiling sariwa ang pagkain. Sa halip, maaaring tumingin sa mga tradisyonal at likas na pamamaraan na hindi lamang nagpapakita ng respeto sa kasaysayan, kundi nagbibigay rin ng praktikal na aral sa kontemporaryong buhay.